Okay, so let's have now deferred annuity for a while. Okay, let's have now deferred annuity. So, pag sinabi nating deferred annuity, it is one where the first payment is made several periods after the beginning of the annuity. So, ano to mga anak? Yung parang mga buy now, pay later. Parang ganon. Deferred annuity yon. Kaya siya deferred. Meron ka, bibigyan ka ng deferral period bago ka magsimula ng hulog mo. So, yung hulog mo, ganun pa rin dahil annuity ito, they should be equal payments in equal interval of time. Okay? So, for the deferred annuity, ito yung formula natin. So, ito, finding present worth given the annuity value. Ayan, okay? Ma'am, paano kung future worth? Kung future worth ng mga anak at may annuity value naman, pwede na din kayong pumili doon sa mga naunang formula natin for ordinary annuity. Ayan, okay? So, pero commonly kasi pag deferred annuity mga anak, ano naman siya, parang combination ng pagkuha ng present worth at saka ng future worth. Okay? So, I'll give you an example for this. So, let's say, a 500,000 loan was agreed to be paid by end of the year payments which will start 4 years after the loan was made. Ayan ha. So, hindi pa agad-agad maghuhulog. After 4 years, dun pa lang magsisimulang hulugan yung uutangin na kalahating milyon. So, find the amount of these payments if I is equal to 12% compounded yearly for 8 years. So, yung kabuuan mula nung inutang hanggang sa mabayaran, it is 8 years. Pero magkakaroon ka ng deferral period sa loob ng 3 taon. Kasi lalabas, magsisimula ka palang maghulog pagsampa ng ika-4 na taon. Kaya lumalabas yung annuity period natin is equal to 5. Ang N natin dito is equal to 5. Bakit? Kasama yung 4. 4, 5, 6, 7, 8. Ayan ha, kaya siya equal to 5. Ang deferral period natin is 3 years lang kasi bibigyan ka lang ng 3 taon, 'di ba? Pagpasok ng ika-4 na taon, magsisimula ka lang magbigay ng iyong annuity na huhulugan mo for equal payment. Ayan ha. So ulitin natin, we have the principal value of 500k. Then syempre, yung principal value na yan na 500k, magkakaroon yan ng future value nung 500k. Ayan ha. So this is F of 500k. Okay? So ulitin ni ma'am, meron kang 8 years para bayaran yung buong utang. Okay? Pero binibigyan ka ng deferral period na 3 taon. So ibig sabihin, 3 taon kang hindi maghuhulog. Pagpasok ng ika-4 na taon, okay, doon ka pa lang mag-start maghulog. Kaya you have 4, 5, 6, 7, and 8 years na maghuhulog nung annuity na kailangan mong hulugan. So, knowing na ang interest natin is 12% compounded yearly. Yearly ang ano natin ha, ang pagbibigay ng compound interest. Okay? So, ang gagawin natin dito mga anak, i-equate natin yung future value, okay? At saka yung future value ng annuity natin. So, yung future value dito, that is referring to the future value ni 500k. Ayan ha. So, sa future value ni 500k, ang gagamitin natin dito mga anak, yung formula natin for compound interest, knowing na given yung principal. Ayan, okay? So, that is F equal to P 1 plus I raised to N. So, yung P naman natin ay given, which is the 500k. Then, yung I natin is 12% or that is 0.12. Then, ang N na gagamitin natin dito is yung kabuuan mga anak ha. Kasi, after 8 years, doon natin madedetermine yung future value ni 500k. Kaya, ang N natin dito is 8. Sa kabila naman dito, since annuity yung hinahanap natin, we will use the formula for future worth when A is given. Ito yon. Ayan, ito, yung pangalawang formula. Ito yung gagamitin natin doon. Okay? So, to continue,
Ayan. So, ikakama lang natin ha. So, ito na-explain ko na. Then dito, ilalapat lang natin yung mga values na kailangan natin. Dito mga anak, ang n natin, hindi na 8 ha, yung 5 na. Bakit? Kasi 'di ba, lalabas yung annuity na huhulugan mo is sa loob ng 5 taon. Kaya ang n natin dito is 5. Ito 8 kasi yung kabuuan na nung period ng pagkakautang yung kino-consider natin dito. Since ang tinitignan natin dito is yung future worth ni 500K. Okay? So still we have the interest of 12%. So 500K times 1.12 raised to 8 will give you 1,237,981 and 59 pesos. Then dito wala tayong value ni A kasi yun nga yung hinahanap natin. So kunin natin yung magiging value nito. So that is 1.12 raised to 5 minus 1 divided by 0.12 will give you 6.35. So since A lang naman ang hinahanap natin, divide both side by 6.35. So therefore, the annuity value will be 194,957,073 centavo. Okay? So, kung titignan natin kung ito yung annuity mo, ito yung ibibigay mong hulog sa loob ng 5 taon, magkano aabutin yung utang mo? So, itong 194,957.73 multiply natin sa 5. Ang sagot ay 974,788.65. So kung 500,000 yung inutang mo, almost dumoble. Okay? Almost dumoble yung halaga ng principal value na hiniram mo. Okay? Bakit? Bakit dumoble, ma'am? Kasi unang-una, 'di ba? May deferral period ka naman na 3 taon. So parang okay na rin 'yon. Parang sa loob ng 3 taon hindi ka pa maghuhulog eh. Pagpasok ng ika-4 na taon, doon ka pa lang maghuhulog. Kaya okay na rin. Yun nga lang, dumoble. 'Di ba? Dumoble yung inutang mo. Kulang-kulang 1,000,000 na yung halaga ng pera pagkatapos ng 8 taon. Pero goods na rin yan. Mababa na rin yan kung titignan natin. Kasi unang-una, 12% yung interest natin compounded yearly, plus meron kang 8 taon para bayaran siya, plus may deferral period ka pa na 3 taon, 'di ba? So halimbawa lang ha, kung kotse ito, 3 taon ka pang mag-i-enjoy na walang iisiping bayarin kasi pagpasok ng ika-4 na taon, doon ka pa lang magbabayad ng annuity mo na 194,000 plus. So ibig sabihin, mapapaghandaan mo pa. 'Di ba? Halimbawa, pumasok yung ika-4 na taon. Hindi naman pagpasok ng ika-4 na taon, maghuhulog ka ng 194,000. Ibig sabihin, tatapusin pa yung pagpasok ng ika-4 na taon na yon sa huling buwan ng ika-4 na taon, doon ka palang maghuhulog ng 194,000. Kaya goods na rin. Okay? Next. O ito, halimbawa yung deferred annuity din mga anak, yung halimbawa yung nagpaplano kang mag-ipon para pag nag-retire ka, may aasahan kang ang tawag dito, may maaasahan kang monthly ano tawag natin doon? Yung monthly na makukuhang pera. Okay? Deferred annuity din yon. So let's say, si Engineer Pictain ay 30 years old ngayon. Okay? So he consulted company that offers a retirement plan. He wants to invest an amount of money so he can receive 10,000 every month for 10 years when he retires at age 65. So yun yung plano niya ha. Plano niya mag-invest para pagdating niya ng age 65, may matatanggap siyang 10,000 kada buwan. Every month yan ha, sa loob ng 10 taon. Siguro maybe binibigyan ni Sir Picta, malay nyo, di ba? So, kung after 65, 10 taon na lang siya mabubuhay. So, sinisigurado niya na hanggang 75 years old, may matatanggap siyang 10,000 pesos kada buwan. So, magkano ang i-invest niya ngayon na 30 years old pa lang siya, okay? If the interest during the accumulation period is 8% compounded annually and 5% compounded monthly during the payout period. Okay? So, ganito siya. Lagyan natin ng cash flow diagram para mas maintindihan natin. Okay? So,
Yung present worth, ito yung hinahanap natin. Kasi ang hinahanap natin is magkano yung i-invest ngayon ni Engineer Pictain na 30 years old pa lang siya. Para sure siya na pagdating niya ng 65 hanggang 75 years old, may makukuha siyang 10K every month. Okay? So kung 30 anyos ngayon si Engineer Pictain, hanggang 65 years old siya, that is equal to 35 years. So, ang N natin dito is 35. Mula 30 years old hanggang 65 years old. Then, sabi dito, during this period, 8% ang interest natin compounded annually. Ayan. So, lalabas, magkakaroon ng future worth sa point na to pag sumampa si Engineer Pictain ng 65 years old. So, tawagin natin siyang future of principal X. Okay? Or pwede din namang FX na lang if you wanted to para hindi rin kayo malito. Pwede naman, tawagin na lang na nyo ito na FX. Tapos, 'di ba, magsisimula yung payout pagsampa ni Engineer Pictain ng 65 years old hanggang mag 75 years old siya. So lalabas, dito pa lang papasok yung idea ng annuity. Okay? Kasi 'di ba equal payment yung marireceive niya na 10,000 monthly sa loob ng 10 taon. Kaya kung titignan natin mula 65 hanggang 75 years old, that is 10 years times 12 kasi meron tayong 12 months in a year. So, ang N natin dito will be 120 months. Okay? Ngayon, yung interest rate dito, kukunin natin using nominal rate of interest. So, I is equal to J over M. Then sabi 'di ba, 5% compounded monthly during the payout period. Kaya ang J natin dito is 5%, then ang M natin is 12 since we have 12 months in a year. So, ang interest rate natin dito sa payout period natin will be 0.4167%. Okay? Ngayon, magkakaroon ulit tayo dito ng future worth at the end of 75 years. Kaya tinawag ko tong future worth of present value of Y. Or pwede din namang FY na lang kung nalilito kayo, ha? So again, ha, meron tayong future value for X. Yun yung mula 30 hanggang 65 years old si Engineer Pictain. Then meron tayong future value of Y mula doon sa kabuuan ng payout period ni Engineer Pictain mula 65 hanggang 75 years old. Okay? Kaya ang mangyayari dito mga anak, okay, sa future worth ni X, single payment lang to. Okay? Kaya kuha lang tayo ng, gamit lang tayo ng formula for compound interest. So that is P1 plus I raised to N. Okay? Ito yung formula natin for compound interest ha, kung natatandaan nyo pa. So Fx is equal to, kamalang natin, di ba? 1.08 raised to 35 is 14.79 P. P pa lang yan ha, wala pa kasing value, ito kasi yung hinahanap natin. Dito natin bubunutin yung magiging formula natin para makuha natin magkano yung magiging present worth na kailangan i-invest ni Engineer Pictain ngayong 30 years old siya. Okay? Tapos pagdating dito sa F of Y, ayan, dito na natin gagamitan ng annuity. Kasi di ba dito na makaka-receive ng equal amount si Engineer Pictain sa payout period natin. Kaya we have here F of Y equal to annuity 1 plus I raised to N minus 1 over I. Dito walang problema kasi lahat to may value. Yung I na gagamitin natin dito is yung nakuha natin dito sa nominal rate during the payout period. Tandaan nyo ha, during the payout period. Okay? Ito single payment, yan yung wala pang matatanggap si Engineer Pictain. Then dito, ito yung F of Y, ito na yung payout period kung saan makakatanggap na ng 10,000 na monthly pension si Engineer Pictain. Okay? So, kulin lang natin yung magiging value nito. So, that is, what's this?
1,552,856.03. Okay? Then, kunin lang natin yung ratio ni FX at saka ni FY. So, we have here, ito yung nakuha natin dito kanina. FX 1 plus I raised to N. So, that is 14.79p multiplied with 1.004167 raised to 1.20. Okay? Yung 14.79p, ito yan. Ito yan ha. Then, imumultiply pa natin yan sa equation natin na 1 plus I raised to N. So, yung I natin dito, yung nakuha natin na nominal rate, which is 0.4167. So, 1 plus 0.4167 will give you 1.004167. Then, ang N natin is 120. Okay? Saan nanggaling yon? Yung N natin sa payout period. Ayan, okay? So, 1.004167 raised to 120 times 14.79 will give you 24.36. Sa kabila, yung value ni FY, ito yung nakuha natin. Ayan. Then dito, nandito si P. So, divide both side by 24.36. Therefore, ang need na i-invest ni Engineer Pictain ngayon, na 30 years old siya, will be 63,746 and 14 centavo. Ayan. To be sure, na pagdating niya ng 65 hanggang 75 years old siya, may tatanggapin siyang pension monthly amounting to 10,000 pesos. Ayan, okay? So, maganda rin yung ganitong idea mga anak, 'di ba? Kasi we could not tell kung ano ang dadalhin sa atin ng buhay. Kaya maigi din na handa tayo sa ating pagtanda. So, pwede kayong humugot ng idea dito kung paano nyo masesecure yung future ninyo kapag kayo ay dumating na sa point ng retirement period ninyo. Ayan, okay? So, that is example number 2. Let's have now annuity due. This will be the last topic for this lesson. So, pag sinabi nating annuity due, it is one where the payments are made at the beginning of each period. Payments are made at the beginning of each period. Ang pinagkaiba niya kay deferred at the end of each period. Ito at the beginning of each period. Yun yung pinagkaiba niyan ha. So, ito yung tatlong equation natin for annuity due. Ito, computing for F, considering na given si A, dalawa yan. Pili na lang kayo kung ano yung gusto nyong gamitin. Then, ito naman, computing present worth considering na given si A. Ayan ha. So, let's have an example here. Ito, madali-dali lang to. Halimbawa, a small bakery started to save money by depositing an amount of depositing an amount every beginning of the month to a bank that offers 5% interest so they can buy a 40,000 worth of oven in 6 months. So, find the monthly deposit. So, ibig sabihin, halimbawa, may planong bumili ng oven yung may-ari ng bakery. Ang halaga ng oven is 40,000. Kaya lang, wala pa kasi siyang pera. Kaya ang plano niya, ipunin sa loob ng 6 na buwan. Okay? Ngayon, ang tanong dito is, magkano yung kailangan niyang ihulog or itabi na pera, okay, sa loob ng 6 na buwan para sure siya na meron siyang 40,000 at the end of 6 months. Okay? So, ang future worth is 40,000. Ito yung kailangan niyang maipon. Hanggang kailan niya kailangang ipunin? Hanggang 6 months. Binibigyan niya lang yung sarili niya ng 6 na buwan. Okay? So, kunin natin yung nominal rate of interest using the formula J over M. So, ang J natin dito is yung 5% interest na binigay, which is 0.05. Then, ang M natin is 12 since meron tayong 12 months in a year. Okay? So, ang hinahanap ay A. Okay? Annuity. Magkano yung equal amount of money na kailangang itabi para mabuno yung 40,000 sa loob ng 6 na buwan. Okay? So, since meron naman tayong future worth at ang hinahanap ay annuity, ayan, so pwedeng mamili na lang tayo dito. Pero ang ginamit ko is yung ito yung ginamit ko ha. Yan. Okay? So,
That is F equal to A multiplied with quantity 1 plus I raised to N minus 1 divided by I multiplied with 1 plus I. So, ang future worth natin is 40,000. Then we have 1 plus yung nakuha natin na nominal rate. Ito, yung 0.00042 raised to 6 kasi bubunuin yung pera sa 6 na buwan minus 1 divided by 0.0042 multiplied with 1 plus 0042. So, kunin natin yung value nito, that is 6.063. Kunin natin yung value nito, that is 1.0042. Multiply natin yung dalawa, that is 6.09. Okay? So, since annuity ang hinahanap natin, we will divide both sides by 6.09. So, therefore, the annuity due is 6,568.14. So, ibig sabihin, mga anak, para mabuno niya yung 40,000 pesos sa loob ng 6 na buwan, kailangan niyang magdeposito sa bangko ng 6,568.14. Ngayon, tignan natin kung mabubuno niya talaga yung 40,000 sa annuity due niya na 6,568. So, 6,568.14 times 6 kasi 6 na buwan lang siya maghuhulog. That is equal to 39,408.84. So, ibig sabihin, kapos pa ng konti. Konti na lang naman, di ba? Kapos ng konti yung iipunin niya or yung ihuhulog niya na 6,568.14. Pero at least, di ba, kung 39,408.84 yung maiipon niya, ang kulang na lang niya is 591 and 16 pesos. So, ikaw yung may-ari ng bakery, siguro naman meron ka ng 600 pesos na pambuno doon sa kakulangan sa 40,000. Okay? So, that's the discussion for ordinary annuity, deferred annuity, and annuity due. So, expect that you will have long test number 2 para sa next meeting natin. Okay? Thank you so much.